Alam mo ba na may isang puting pulbos na mabibili mo sa tindahan sa halagang mga 100 pesos at kaya nitong pababain ang temperatura sa loob ng bahay mo ng hanggang 10 degrees? Nire-reflect nito ang 98% ng sikat ng araw na tumatama rito, kaya nakakalikha ito ng mas malakas na cooling effect kesa sa air conditioner mo ngayon. Sinubukan nito ng mga researchers sa Purdue University at kinilala pa ng Guinness World Records bilang tunay at epektibo. Ang material na ito ay ginagamit na ng tao ng mahigit 4,000 taon. Pinipinturahan ng mga sinaunang Greek ang kanilang mga pader gamit ito. Hinahalo naman ito ng mga Romano sa kanilang plaster. Hanggang ngayon, ang mga puting bahay sa mga baybayin ng Mediterranean ay umaasa pa rin sa parehong pulbos na ito para malampasan ang matinding init ng tag-araw. Pero dumating ang panahon na may $200 billion na industry na nagdesisyon na hindi mo dapat malaman ang tungkol dito. Hindi nila ito tinigil dahil hindi ito gumana. Tinago nila ito dahil masyado itong epektibo. Isipin mo, isang simpleng pulbos na kayang palitan ang air conditioner sa halagang ilang piso lang. Hindi mo na kailangang bumili ng mamahaling cooling system. At kapag isang bagay ay hindi kumikita ng malaking pera, madalas itong nakakalimutan. Ito ang kwento ng pinakamurang cooling solution na naimbento ng tao. Noong 1973, isang researcher sa Lawrence Berkeley National Laboratory sa California ang nagpintura ng bubong gamit ang pulbos na limestone. Walang special na coating, simpleng calcium carbonate na hinalo sa tubig, parehong recipe na ginagamit ng mga Greek village sa loob ng libu-libong taon. Nakakagulat ang resulta. Ang puting bubong ay naging 40 degrees na mas malamig kumpara sa katabing madilim na bubong. Ang temperatura sa loob ng gusali ay bumaba ng 8 degrees, kaya hindi na kinailangan ng air conditioner buong tag-init. Isang 700 peso na bag ng hydrated lime ang naka-outperform sa isang 280,000 peso na air conditioning system. Pero hindi ito bagong kaalaman. Noong 1500 BC pa, sa isla ng Crete, alam na ito ng mga sinaunang sibilisasyon. Dinudurog nila ang limestone, hinahalo sa tubig at pinipinturahan ng kanilang mga bahay ng puti para i-reflect ang sikat ng araw. Ang madilim na bato ay sumisipsip ng init parang oven, pero ang puting lime ay ibinabalik ang init palayo sa bahay. Kahit umabot ng 35 degrees Celsius ang temperatura sa labas, nananatiling komportable ang loob ng bahay, walang kuryente at walang makina. Kumalat ang teknik na ito sa Santorini, Morocco, Southern Spain at Italy. Sa loob ng libu-libong taon, milyon-milyong bahay ang napalamig gamit ang simpleng pulbos na halos walang halaga. Pagkatapos, noong 1902, naimbento ni Willis Carrier ang modern air conditioning. Hindi dahil mas mahusay ito kesa sa lime, kundi dahil pwede itong ibenta ng paulit-ulit. Ang lime ay isang beses mo lang bibilhin, hahaluan ng tubig, ipipinturahan sa bubong at gagana na ito ng ilang taon. Walang filter, walang monthly bill, walang konsumo sa kuryente. Samantala noong 2021, gumawa ng bagong formula ang professor na si Shulin Ruan mula sa Purdue University. Ito ang pinakaputing pintura na nagawa sa kasaysayan. Nire-reflect nito ang 98.1% ng sikat ng araw, samantalang ang karaniwang puting pintura ay nasa 80% lang. Ang kakaiba rito, hindi lang nito pinapalamig ang ibabaw, kaya nitong gawing mas malamig pa kesa sa temperatura ng hangin. Sa araw, maaaring itong maging 8 degrees mas malamig kesa sa paligid. Sa gabi naman, umaabot pa ito ng 19 degrees mas malamig. Kung pipinturahan mo ang 1,000 square feet na bubong, makakagawa ito ng cooling power na 10 kilowatts, mas malakas pa sa karamihan ng home air conditioning systems. Inireport ito ng mga malalaking media tulad ng CNN at ng Smithsonian Institution. Pero may kakaibang nangyari pagkatapos. Halos walang nagbago sa industriya.
Ang global paint industry ay kumikita ng mahigit $200 billion bawat taon. Mga kumpanya tulad ng Sherwin-Williams at PPG Industries ay gumagawa ng pintura na kailangang ulitin bawat 5 to 7 years. Ang negosyo nila ay nakadepende sa paulit-ulit na pagbili. Pero ang lime coating na tumatagal ng maraming taon at nakakabawas sa paggamit ng air conditioner ay nagbabanta sa dalawang malaking industriya. Hindi mo pwedeng ipatent ang limestone, hindi mo pwedeng i-trademark ang calcium hydroxide, at hindi mo pwedeng gawing subscription ang pulbos na mabibili ng kahit sino sa hardware store. Kaya tahimik lang itong ibinaliwala. Pero hindi rin perpekto ang lime paint. Mas mabilis itong kumusan kesa sa modern coatings, kaya kadalasan kailangan itong ulitin bawat ilang taon. Ganito rin naman ito ginagawa noon. Tuwing spring ay muling pinipinturahan ng mga pamilya ang kanilang bahay. Ilang oras lang ang trabaho at halos walang gastos, pero malamig ang bahay buong tag-init. Ganito ito gawin. Bumili ng 50-pound bag ng Type S hydrated lime sa hardware store. Karaniwan itong nagkakahalaga ng 400 hanggang 800 pesos. Haluan ito ng tubig hanggang maging parang manipis na gatas ang itsura, mga 1 part lime at 2 parts tubig. Halong maging makusay. Pagkatapos ay ipahid sa bubong gamit ang roller or brush. Maglagay ng 2 coat at patuyuin muna ang unang coat bago ilagay ang pangalawa. Sa karaniwang bubong ng bahay, maaaring umabot lang ng 1,500 pesos o mas mababa ang kabuuang gastos. May isang homeowner sa Texas na ginawa ito. Ang temperatura ng kanyang attic ay bumaba ng 140 degrees Fahrenheit to 97 degrees Fahrenheit at ang kanyang loob ng bahay ay naging 10 degrees na mas malamig. Halos hindi na gumana ang kanyang air conditioner buong tag-init. Natinanya niyang nakatipid siya ng mahigit 60,000 pesos sa kuryente sa loob ng isang taon. Kung ikukumpara mo ito sa pag-install ng bagong air conditioner na maaaring umabot ng 280,000 pesos hanggang 800,000 pesos plus monthly bayarin sa kuryente. Matagal nang alam ng mga sinaunang sibilisasyon ang simpleng prinsipyong ito. Ginamit ito ng mga Greek sa buong bayan. Ginamit ito ng mga Romano sa kanilang lungsod. At ngayon ay kinukumpirma na rin ang modern science. Ang pulbos na ito ay nasa hardware store pa rin hanggang ngayon. Mura, simple, at halos nakalimutan na. Pero hindi talaga nawala ang kaalaman na ito. Natabunan lang ito ng modern marketing at industriya. At ngayon, alam mo na rin.